Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Santiago chapter 1 verse 19. Sinasabi dito ay, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Alam nating lahat kung ano ang galit, at lahat tayo ay nararamdaman ito. Kung bilang isang panandali ang inis o bilang ganap na galit, ang galit ay isang ganap na normal, karaniwang malusog, damdamin ng tao. Ngunit kapag ito ay nawala sa kontrol at naging mapanira, maaari itong humantong sa mga problema sa trabaho, sa iyong mga personal na relasyon at sa pangkalahatang kalidad ng iyong buhay. Maaaring iparamdam sa iyo ng galit na para kang nasa awa ng isang hindi mahuhulaan at malakas na damdamin. Ang karunungan ay isang biblikal na katagian na lubos na pinahahalagahan at pinagdiriwang sa buong banal na kasulatan. Ito ay ang kakayahang umunawa at magkapit ng kaalaman, pagkaunawa at kaunawaan upang makagawa ng talino at makadiyos na mga desisyon. Inilalarawan ng Biblia ang karunungan bilang isang mahalagang bahagi ng isang maayos at may layunin na buhay. At hinihikayat nito ang mga mananampalataya na humanap ng karunungan higit sa lahat. Ang pagiging matalino sa ating buhay ay nagpapahintulot sa atin na gumawa ng mga desisyon ayon sa mga utos ng Diyos, at ito ay tumutulong sa atin na maiwasan ang dalamhati at sakit. Inaakay tayo ng karunungan tungo sa tagumpay, higit na kaligtasan at personal na kagalingan. Aminin natin, ang mundo ay nasa lahat ng dako sa mga uso, kasanayan at maulap at pag-unawa. Ang mundo ay tila pinaliit at inaakay tayo palayo sa mga manhiin ng Diyos sa pagsasabing, gawin mo lang to, hindi to malaking bagay, at nagawa na ito ng iba. Kaya ang masamang kultura ay umaakay sa atin sa kasalanan, lumayo sa Diyos, at ang kasalanan ay hindi maliit na bagay, at ang isang masamang pagpili ay maaaring nakaapekto sa natitirang bahagi ng ating buhay. Sa tuwing sinusubukan nating humakbang mula sa mga iniisip ng mundo, ito ay tila mahirap at halos imposible. Ngunit hindi natin ito ginagawa ng mag-isa. Pagkamat maaaring bigyan tayo ng Diyos ng karunungan sa magdamag tulad ng ginawa niya kay Solomon, kailangan nating hangarin at gawin ito para sa ating buong buhay. Nagkakaroon tayo ng mga bloke ng pagbuo ng karunungan ng paisa-isa habang hinahanap natin ito mula sa Diyos. Ang takot sa Panginoon na nangangahulugan ng relasyon sa Kanya. Ginagawa nitong numero 1 ang Diyos sa buhay, ano man ang mangyari. Habang nagkakaroon ng karunungan, nananatili pa ring mahalaga ang Diyos. Hindi natin itinatakbil ng Diyos dahil iniisip natin na hindi natin siya kailangan. Para kay Solomon, nagsimula siya sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga utos, at nauwi sa pagkaalis sa Diyos. Naging tanga si Solomon dahil hindi na siya nakikinig o naniniwala na ang Diyos ay karapat-dapat sa kanyang atensyon. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.